Magandang araw po sa inyo mga kabakyard. Welcome po dito sa ating panibagong episode. Sa araw na to mga kabakyard ay meron po akong ipapakita sa inyo. Ito pong bago kong alagang manok. Ito pong tinatawag na Sirama Chicken. Ito po ang isang uri ng bantam breed. At ito rin po ang tinatawag na the smallest chicken in the world. So shout out nga po kay Boss Frido Villarubia at saka kay Ate Chelo dahil sa kanila ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-alaga ng ganitong klaseng manok. Binigay po nila ito sa akin. Actually ay para pong pina-adapt kasi po ay siguro naging busy sila at hindi nila masyadong maalagaan kaya nakapag-decide sila na ipaalaga na lang dito sa atin. So dahil doon ay nagpapasalamat po ako sa kanila. So tapusin niyo po itong video na ito mga kabakyard dahil po ay tatalakayin natin kung ano pong ang ganitong klaseng manok at ano yung dapat nating gawin kapag meron tayong mga ganitong manok. Actually ay ito pa lang po ang unang beses na nakapag alaga ako ng ganitong klaseng manok. So let's go mga kabakyard. So mga kabakyard, ito po yung bagong manok na aalagaan natin dito sa ating bakuran. Ito po ang Sirama, isa pong uri ng bantam breed na mga maliliit na manok. Ang Sirama po ay kilala bilang isang the smallest chicken in the world. So kilala din po sila dahil po sa kanilang unique na katangian tulad ng kanilang mga pakpak ay naka-vertical, straight. At saka yung forma nila na parang naka-pullback sila. Tinatawag nila itong pullback. At saka yung parang dibdib nila ay bilog po. Nakalabas ito at parang kung baga ay napaka macho nilang tingnan at napaka lalaki talaga dahil yung dibdib nila ay nakalabas. So ang Sirama po ay galing po sa bansang Malaysia at ito po ay galing sa iba't ibang breed ng pagka-cross breed ng mga iba't ibang klaseng mga bantam hanggang sa lumabas po ang ganitong klaseng manok. So sa tulong po ng iba't ibang organisasyon ng mga mahilig sa manok ay madali po itong naikalat sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad po sa US, sa Amerika, Netherlands, marami na daw po ito at saka hanggang sa dumating ito sa atin. So ang Sirama po ay pet type po sila na klase na manok, ornamental saka pang show kasi naman ay napakaliit nila at sayang po at nakakaawa po pag kinatay lang natin at kakainin. Kaya yung mga mahilig sa Sirama, yung mga breeder nito ay kanya-kanya silang mga diskarte at mga estilo sa pamamaraan nila sa pag-breed o paglalahi ng mga manok na to. At yung mga napalabas silang lahi ay ginagawan po nila ito ng kanya-kanyang mga pangalan o mga linyada ng dugo. Tsaka yung pinakamagandang naipalabas nila na Sirama ay yun po yung sinasali nila sa mga kompetisyon. At kung sino yung may pinakamagandang Sirama ay yun po yung mananalo. So ito po ang ating Sirama na lalaki. So actually meron pa akong problema dito dahil nag-feeder picking po sila. Tingnan nyo po. Ito po mga balahibo nila ay tinutuka po ng hen. So isa po yun sa challenge natin kung paano ba natin iiwasan yung feeder picking ng mga Sirama. Wala pa itong grooming kasi hindi talaga siya masyadong naalagaan ng dating may-ari niya. So yun ang sisikapin natin na kung ano nga ba yung maganda dito.
Kasi isa sa nagiging nakita natin na problema ay itong feeder picking po. Yung tinutuka po ng hen yung balahibo ng rooster tulad po nito. Kailangan po ay kasi po kapag laging tinutuka ng hen yung balahibo ng rooster ay ang tendency nun ay magkakasugat po yung rooster. At saka kapag meron na po yung dugo na makita, alam niyo po, ay yun po ang nakikita po yun ng mga manok at palang na-attract po sila doon. Kaya kapag may dugo silang nakita ay tinutukan nila yun, kaya lumalaki yung sugat ng manok. So ilatag natin ito sa mesa. Tingnan natin kung ano bang ugali niya kapag nasa table siya, kasi ganun yung ginagawa sa competition. Nilalagay sila sa mesa tapos dun yun isa sa mga basihan ng mga judge kung sino nga ba ano nga ba ang magandang sirama para sa kanila. So sa competition po ay ganito po ang ginagawa nila sa sirama. Inilagay po ang sirama sa open table at dito po ang mga judge magkilatis ng kung ano nga ba yung quality na sirama para sa kanila at sino yung mananalo. Dapat yung manok natin o yung sirama na isasali mo ay hindi malikot at hindi tumalon sa mesa, kasi kapag tumalon yan ay siguradong bagsak na po yan, hindi na po yan mananalo. So itong roster po natin ay wala po tayong plano na isali ito sa competition. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung pwedeng gawin natin sa ating mga alagang sirama kung sakasakaling ganito din kayo, no? So dito sa atin itong roster natin ay pang breeding po talaga ito. Ang purpose ko dito, tsaka yung legs niya ay mga paa niya ay parang kasi parang golden legs siya ang kulay ng paa niya, kaya napakaganda po ng klase ng manok na to. So ito po ang magiging isa sa mga anak niya at siguro ay iti-train po natin ito. So bakit nga ba iti-train pa natin ang ating mga sirama na mga manok? So kapag sa competition kasi gaya ng sinabi ko kanina ay nasa mesa sila at dapat ay hindi sila tumalon sa mesa dahil matatalo po yan talaga. At saka kailangang magiging confident talaga sila at sanay sila sa mesa, at dapat yung forma nila ay mapanatili nila yung kanilang pagka-confident, yung parang naka-pullback talaga sila at nakalabas talaga yung bilog na dibdib nila. So iti-train natin sila na masanay po talaga sila sa lamesa o sa mesa na hindi talaga sila tumalon. At saka marami pang basihan yung mga hurado para sa mapiling mananalo, yung mula sa palong, sa mga balahibo nila, yung buntot nila, sa mga paa, tsaka mga pakpak, marami pong basihan yan. Tsaka yung sinabi ko na huwag silang tumalon sa mesa. Pero hindi po natin sinasabi dito na sasali po talaga tayo sa competition, na binibigyan ko lang po kayo ng idea kung ano po yung mga posibleng mga dapat nating gawin kapag meron tayong mga ganitong klaseng alaga nitong mga sirama. Ayoko munang isipin yung mga competition dahil baguhan pa lang din po ako dito sa pag-aalaga nito, kaya marami pa tayong kakaining bigas, kaya magmasid-masid na lang po muna tayo kung ano yung maganda. So yun, siguro sa next episode po natin ay magkukondisyon po tayo sa ating mga alagang sirama. Pupurgahin po natin sila, mag-bacterial flushing po tayo, tapos paliguan po natin para po ma-maintain po natin yung magandang balahibo, saka yung magandang katawan at magiging malusog sila. Ganun din po sa ating magiging breeder, yung mga ina nila tsaka yung rooster. Ganun din po ang gagawin natin. Pupurgahin natin sila, bacterial flushing, tapos ay paliguan po natin para mawala po yung kuto. Sa ganun ay maganda po yung breeding nila.
So yan mga backyard, hanggang dito na lang po yung video natin. Sa mga nakadaan lang po dito sa ating channel ay paki-subscribe na lang po. So kung nagustuhan niyo pong video na to, paki-like, share, and subscribe na po. So hanggang dito lang po mga backyard. Maraming salamat. Paalam.